Naramdaman ni Anya ang matalim na kirot sa kanyang puso. Para itong pinipiga ng paulit-ulit habang nakatitik siya sa basang-basang kalsada sa labas ng bintana. 5 taon na silang kasal ni Marco, at 5 taon na ring pinipilit nilang makaanak. Ngunit sa bawat lumipas na buwan, ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng matinding kabiguan. Ang masakit pa? Tila kasabay nito ang paglamig ng pagmamahalan sa pagitan nila. Ang dating masigla at mapagmahal niyang asawa ay naging melap. Madalas itong gabihin sa trabaho, at kung uwi man, halos hindi na siya kinakausap. Ang dahilan? Trabaho. Palaging trabaho. Ngunit sa puso ni Anya, may bumubulong na iba. Masakit ang hinala. Ang takot na mawala ang lahat ay kumakain sa kanyang isip. Kanina lang. Galing siya sa OBGYN. Isang panibagong round ng gamot. Panibagong pag-asa. Mahigpit niyang kinuyom ang reseta sa kanyang kamay. Kailangan ko pa ring lumaban, anak. Bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kanyang tiyan na nananatiling pata. Para sa kanya, hindi lang ito para sa sarili niya kundi para sa kaligtasan ng kanilang pagsasama. Hinatid niya si Marco sa trabaho kaninang umaga. Tila wala lang ito, na mamadali, halik sa pisngi lang ang ibinigay. Ngunit habang nililipit niya ang jacket ni Marco sa sofa ng gabing iyon, may nahulog mula sa bulsa. Isang maliit na panyong puntas, may bahid ng mamahaling pabango. Hindi ito ang pabango niya. Hindi ito ang panyo niya. Ang amoy ay matamis, floral, at hindi pamilya. Bumalik sa alaala niya ang nakaraang buwan. Ang gabi kung kailan hindi umuwi si Marco, ang biglang pagbabago ng mood, ang pag-iwas sa kanyang yakap. Naramdaman ni Anya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Parang pinipisil ang kanyang lalamunan. Hindi. Hindi ito maaring mangyari. Hindi niya ito kayang tanggapin. Pero ang amoy na iyon ay sumisigang ng katotohanan na pilit niyang tinatalikuran. Trabaho ba talaga, Marco? Bulong niya. Habang hinahaplos ang panyo. Ilang araw ang lumipas, pilit na inialis ni Anya sa isip niya ang panyo. Sinubukan niyang maging abala, magluto ng masarap na hapunan, ayusin ang bahay. Ngunit ang bawat pagdaan ng oras ay tila karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang naghihintay siya kay Marco, halos hating gabi na nang makarinig siya ng sasakyan na pumarada sa labas. Agad siyang dumungaw. Nanlaki ang kanyang mata. Sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, nakita niya si Marco na bumaba mula sa isang itim na sedan. Ngunit hindi siya nag-isa. Isang babae ang kasama niya, payat, matangkad, at may mahabang itim na buhok. Si Serena, ang bagong sekretarya ni Marco. Nasa likod ng kotse si Serena, nakababa ang bintana. Nag-usap sila. Ang mukha ni Marco ay tila seryoso ngunit may bahid ng ngiti na hindi niya naalala kung kailan huling nakita sa kanya. Tila ba may kinukwento si Serena na napapagaan ng pakiramdam ni Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Serena mula sa sasakyan. Napaalam sila. Nakita ni Anya kung paano hinawakan ni Serena ang braso ni Marco. Isang iglap lang iyon. Ngunit sapat na para magliyab ang galit sa kanyang puso. Ang ngiti ni Serena nang umalis ito ay tila panunuya. Madaling lumabas si Anya ng bahay, halos hindi na nakapag-isip. Gusto niyang sigawan si Marco, tanungin kung bakit. Ngunit nang makita niya itong papalapit, ang kanyang mapa ay tila nakadikit sa lupa. Marco? Mahina niyang tanong. Halos hindi na lumalabas ang boses. Nagulat si Marco. Anya, bakit gising ka pa? May bahid ng kaba sa kanyang boses. Hinalikan niya si Marco sa pisngi. Ang halik na iyon ay tila may mapait na lasa. Hindi ito ang tamis ng pagmamahal. Ito ay ang halik ng panlilinlang. Naramdaman ni Anya ang matinding pangingini. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kaba kanina ay napalitan ng isang tiyak na takot. Tinitigan niya si Marco sa mga mata. May nakita siyang hindi niya maintindihan doon. Pagsisisi? Pagod? O pagmamahal para sa iba? Marco, may kailangan kang sabihin sa akin, di ba?
Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Naghihintay ngang kasagutan na alam niyang sasakit. Hindi. Walang kailangan sabihin, mabilis na sagot ni Marco, iniwas ang tingin niya. Ang tiyak na takot na naramdaman ni Anya ay unti-unting napalitan ng pait. Hindi pa siya nakakabangon mula sa nakita niya kaninang gabi, na kasama niya si Serena. Pero ngayon, nakikita niya ang paiwas ni Marco, na mas sumasakit pa sa katotohanan. Nakatitig lang ako sa labas kanina. Dagdag niya. Sabi mo, trabaho lang. Hinubat ni Marco ang kanyang sapatos at umupo sa sofa. Anya, pagod ako. Please, huwag ngayon. Huwag ngayon. Uminit ang ulo ni Anya. Marco, ang tagal na nating hindi nausap. Ni hindi mo na ako hinahalikan ng tama. Ano ba talagang nangyayari sa atin? Tumayo si Marco at tiningnan siya. Ang mukha ay walang emosyon. Anya, I'm trying. Pinaglalaban ko ang kumpanya. We need to be stable, financially. Masyado tayong naapektuhan nitong sitwasyon natin. Masakit para sa akin na hindi pa rin tayo nabibiyayaan. Ang huling magasalita ay tumama sa kanya na parang matalim na kutsilyo. Ang problema ay hindi lang ang pagiging bawo nila. Ito ay ang malayo na nilang nararamdaman sa isa't isa. Ang laging pag-uwi ni Marco ng gabi. Ang panyong may amoy ang ibang babay. Ang ngiti ni Marco kay Serena sa loob ng kotse. Hindi na nasalita si Anya. Puno na ang puso niya sa galit at pihati. Tumalikot siya at umakyat sa hagdan. Kinaumagahan, maaga siyang umalis. Nag-text siya kay Marco na may pupuntahan siyang meeting. Ngunit ang totoo, papunta siya sa isang OB-GYN clinic, isang huling pag-asa. Wala siyang inaasahan. Malamang ay isa na namang round ng gagamot o test. Gusto niya lang na may gawin para maipsan ang sakit na nararamdaman niya. Mrs. San Jose. Tawag ng nurse. Tumayo si Anya, pakiramdam niya ay may timbang sa kanyang dibdib. Sa loob, humarap siya sa doktor na may mamong ngiti. Pagkatapos ng ilang test, at sa gitna ng katahimikan ng klinik, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang tiyan. Parang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Napapikit siya. Anya, I have some good news, ani ng doktor, habang nakatitig sa monitor. May nakita akong heartbeat. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya maintindihan ang sinabi. Ang bawat salita ay tila malabo sa kanyang pandinig. Anong ibig sabihin niyo, doktora? Ngumiti ang doktor. Ibig sabihin, nagbunga na ang lahat ng paghihintay ninyo. Anya, you're pregnant. You're 5 weeks along. Biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Anya. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng labis na kagalakan at kaluwagan. Ang tagal niya itong hinintay. Ang tagal nilang hinintay ni Marco. Nag-isa siya sa klinik. Pero pakiramdam niya ay may kasama siya. Ang panyong iyon. Ang ngiti ni Serena. Ang lahat ng sakit ay biglang nawala. Ang tanging mahalaga ay ang bagong buhay na nasa kanyang sinapupunan. Agad niyang kinuha ang cellphone at dinial ang number ni Marco. Gusto niyang sabihin sa kanya ang balita. Gusto niyang marinig niya ang tinig ng kanyang asawa. Makita ang kanyang ngiti, at maranasan ang sandali na ito kasama siya. Ngunit ang tawag ay nagring. At nagring. Hanggang sa naputol. Sinubukan niya ulit. Walang sagot. Sinubukan niya ang pangatlong beses. Hindi ko muna sasagutin yan, ang sinabi ni Serena, na nakaupo sa tabi ni Marco sa meeting room. Nakatingin siya sa cellphone ni Marco na nagriring. Huwag ka munang mag-alala. Sabihin mo, emergency meeting, sir. Nagpatuloy sa pa-ring ang cellphone ni Marco, ang pangalan ni Anya ay nakikita sa screen. Pero tumango lang siya. Nanginginig ang makamay ni Anya. Bakit? Bakit hindi niya sinasagot? Ngunit sa gitna ng kanyang kalituhan, biglang may nag-text sa kanya. Hindi ito si Marco. Anya, may importante akong sasabihin sa iyo. Makikita ka ba sa office ni Sir Marco? Kailangan kong makipausap sa iyo. Ako lang at ikaw.
Ang net text ay si Serena. Ang takot na kanina ay nawala ay bumalik ng mas malakas. Napakapit si Anya sa kanyang tiyan. Ang bagong buhay sa loob niya ang tanging pag-asa niya. Ang tanging nagbibigay lakas. Ngunit ang text ni Serena ay tila malamig na hangin na dumapo sa kanyang likuran, nakbabalik ng lahat ng takot at padududa. Bakit niya kailangan siyang makausap? At sa opisina pa ni Marco, kahit nangangatal ang matuhod, nakpasya siya niya na harapin ito. Hindi siya duwag. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi siya papaya na masira ang pamilya niya ng ganito lang. Huminga siya ng malalim at nagtungo sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Marco. Pagdating niya sa floor ng opisina ni Marco, bumungat sa kanya ang pamilyar na pangalan sa Glassdoor. San Jose Group of Companies. Ang dating lugar na kanyang ipinakmamalaki ay tila ngayon ay isang bitag. Pagpasok niya, nakita niya agad si Serena na nakaupo sa desk nito, nakukunwaring busy. Ngunit nang makita siya nito, ngumiti ito ngang matamis. Ngunit may bahid ng panunuya sa mga mata. Anya, salamat at dumating ka, malambing nitong boses, na tila kaibigan. Ngunit sa ilalim ng boses na iyon, may nakatagong lamig. Pasok ka. May kailangan lang tayong pausapan. Tayong dalawa lang. Pumasok si Anya sa opisina ni Marco, na nakabukas. Malaki ito at modern. Ang mga dekorasyon ay napapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngunit ang kanyang tingin ay napunta kay Serena na nakatayo na ngayon sa gitna ng silid. May hawak na isang manipis na folder. Ang kanyang suot ay isang hapit na damit na nakpapatingkat sa kanyang figura. Ano to? Serena. Diretsahang tanong ni Anya. Ang boses ay nanginginig. Ngumiti si Serena, isang ngiting nakpapanginig sa kanyang kalamnan. Diretsahin na kita, Anya. May dinadala akong anak ni Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pag-asa, ang kagalakan na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naglaho. Pinalitan ng matinding galit at sakit. Ano? Narito ang pruweba, sabi ni Serena, at inilapa ang folder sa mesa. Isang papel. Nakita ni Anya ang logo ng isang kilalang laboratorio. At ang nakasulat sa itaas ay, DNA Paternity Test Result. Hindi pa man nakakapagsalita si Anya, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco, mukha siyang pagod, ngunit nang makita si Serena, tila lumiwanag ang mukha nito. Ngunit nang makita niya si Anya, bigla itong natigilan. Anya, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, may kaba sa boses. Marco, sabihin mo sa akin. Hindi to totoo. Sigaw ni Anya. Itinuro ang papel sa mesa. Hindi ba sinabi mo sa akin na walang paasa? Na ako ang may problema? Lumapit si Serena kay Marco. Hinawakan ang braso nito. At tiningnan siya ang puno ng pagmamahal. Marco, sabihin mo na sa kanya. Ang totoo. Napabuntong hininga si Marco. Hindi niya tiningnan ng direkta si Anya. Anya, totoo ang sinasabi ni Serena. Anak ko ang dinadala niya. Matagal na tayong may problema. Matagal na tayong makahiwalayng landas. Ang mga salita ni Marco ay tila saksak sa kanyang puso. Ang galit at pihati ay bumalo sa kanya. Pilit niyang pinipigilan ang maluhang nababanta ng lumabas. Marco, may kailangan akong sabihin sa iyo, ani Anya, ang boses ay mahina, halos pabulong. Ang kanyang kamay ay nakahawa sa kanyang tiyan. Ako rin. Buntis ako. Marco. Nagulat si Marco. Tiningnan niya si Anya. At pagkatapos ay si Serena. Ngumiti si Serena ang mapakla. Anya, huwag ka nang magpanggap. Alam kong gusto mong sirain kami. Pero wala nang epekto yan. Matagal na kadyong tapos ni Marco. Ang sinasabi mo ay gawa-gawa mo lang para makaganti. Bumali ang tingin ni Marco kay Anya, may pagdududa sa kanyang mga mata. Anya, totoo ba yan? O ginagawa mo lang yan para hindi ako iwan? Marco, paano mo nasabi yan? Sumigaw si Anya. Ang ngaluha ay bumuhos na sa kanyang nga mata. Ang sakit ay hindi na niya kayang itago.
Sa lahat ng taon na sinubukan natin, at ngayon na nakaroon na milagro. Ngunit hinarap na siya ni Marco. Pumirma ka na lang, anya. Gusto na neting maksimula ni Serena. Kaya pakawalan mo na ako. Kinuha ni Serena ang divorce papers na nakahanda na sa mesa at inabot kay Marco at iniabot naman ni Marco kay Anya. Ang salita, ang papel, ang muha nilang dalawa ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Ang buong mundo niya ay gumuho. Wala na. Tapos na ang lahat. Tumalikot si Anya at naglakad palabas. Hindi niya na pinansin ang tawa ni Marco. Ang kanyang magapa ay kusang umalis sa gusaling iyon. Nang makalabas siya, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat pata ay tila asin na dumadampi sa kanyang sugatan na puso. Yumuko siya. At naramdaman niya ang unti-anting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ngang luha ang pumata sa kanyang kamay, kasabay ngang malamig na pata ng ulan. Napahawa siya sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya ay tila mas matindi pa sa pisikal na kirot. Hindi ko ipapaalam sa'yo. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Bulong niya sa ulan, ang boses ay halos hindi na marinig. Para sa iyo, anak. Hindi ka magiging katulad ko. Naiwan si Marco sa opisina, nakatiti sa likod ni Anya habang umalis ito. May bahid ng panghihinayang sa kanyang muka. Ngunit mabilis na siyang nilapitan ni Serena at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang maalala, Marco. Tayo na lang. Sapat na tayo. Ang bus na sinasakyan ni Anya ay umusat ng mabagal sa highway, papalayo sa ingay at gulo in Maynila. Tila ba ang bawat kilometrong nilalakbay nito ay sharing distansya na naglalayo sa kanya mula sa kanyang nakaraan. Sa loob bus, nakatiti lang si Anya sa bintana. Pinakmamasdan ang punong na daraan. Ang kanyang mata ay tuyo na sa kakaya. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Ang masalita ni Marco, ang pataksin sa kanya ni Serena, at ang pakiramdam na iniwan siya ng walang kalaban-laban ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang pagiging buntis niya, na dati ay isang malaking kagalakan, ay ngayon ay isang lihim na pasan niya. Hindi na ito ang kanilang pangarap, ito ay kanyang pangarap na lang. Para sa kanyang anak, kailangan niyang maging matata. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng sariwang hangin at simpleng pamumuhay. Sinalubong siyang kanyang tiyahin, si Aling Nena, na may yakap na puno ng pagmamahal. Hindi nagtanong si Aling Nena kung ano ang nangyari. Tila ba nararamdaman nito ang bigat sa puso ni Anya. Iyon ang klase ng pag-ibig na kailangan ni Anya. Tahimik, walang kondisyon, at matapat. Halika, Anya. May inihanda akong lugaw para sa iyo. Sabi ni Aling Nena, at inakay siya papasok sa isang maliit ngunit malinis na bahay na may mahalaman sa labas. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Anya na kalimutan ang lahat. Nagluto siya kasama si Aling Nena, naglinis ng bahay, at nagtanim ng gulay sa maliit na bakuran. Ngunit sa tuwing umaga, ang pagduduwal ay napapaalala sa kanya na mayroon siyang mahalagang responsibilidad. Ang pagiging buntis, na dapat ay kasama niya si Marco, ay isang lonely journey. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang maliit na tibok ng kanyang anak, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Anak, magiging malakas tayo. Para sa atin, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan na nagsisimula ng lumaki. Hindi ko papayagan na maranasan mo ang sakit na naramdaman ko. Samantala, sa Maynila, sinimulan na ni Marco ang bagong buhay kasama si Serena sa isang condominium unit. Ngunit ang bagong simula na kanyang inaasahan ay hindi kasing ganda ng kanyang inakala. Sa umpisa, si Serena ay sweet at mapagmahal. Ngunit habang tumatagal, ang tunay na kulay nito ay unti-unting lumalabas. Marco, ang bat na iyon, bagay sa akin. Sabi ni Serena, habang naalis ng kanyang makeup. Bakit hindi mo kaya bilhin? Maraming para ang kumpanya. Serena, hindi tayo dapat mag-aksaya ng pera, sagot ni Marco, habang nakbabasa ng diaryo. Hindi pag-aksaya ang pagbili ng mabagay na gusto ko. Buntis ako. Marco, dapat ay lalo mo akong inaalagaan, sabi ni Serena, may bahid ng panunumbat sa boses.
Nag-umpisa ng mag-away ang dalawa dahil sa pera. Ngunit ang mas nagpapabigat sa loob ni Marco ay ang pagiging demanding ni Serena. Madalas itong magreklamo at palaging may gustong bagong bagay. Hindi rin siya nakikisama sa pamilya ni Marco na palagi nitong sinasabi na masyadong luma at hindi classy. Sana ay makasundo kayo ni Mama, sabi ni Marco. Bakit, Marco? Hindi mo na kaya? Dati, sa una nating makasama, ang ganda ngam nga sinasabi mo sa akin. Ang bait mo, sabi ni Serena, may bahit ng galit. Ang bawat salita, bawat kilos ni Serena ay nakpapaalala kay Marco kay Anya. Ang tahimik na pagmamahal at paalaga ni Anya, ang kanyang pagiging simple. Ang kanyang pagiging simple. Naramdaman ni Marco na may malaking butas sa kanyang buhay, na walang Serena ang makakapuno. Ang pamilya, ang pagmamahal na akala niya ay masisigla niyang makukuha sa iba, ay nawala. Isang gabi, nakatitak si Marco sa kawalan. Hawak niya ang isang lumang picture frame. Litrato nilang dalawa ni Anya, nakangiti, sa araw ngang kanilang kasal. Sa loob ngang picture frame ay may nakasulat na, Forever. Bumalik sa kanyang isip ang huling beses niyang nakita si Anya. Ang maluhang dumaloy sa mukha nito. Ang pagiyak nito sa ulan. Ang masalita niya na buntis ako, Marco. Ang pagdududa na pumasok sa isipan niya ay mabilis na pinalitan ng panunuyan ni Serena. Naawa siya sa kanyang sarili. At sa kanyang kahinaan. Anong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili, habang tinititigan ang litrato ni Anya. Sana ay mas pinakinggan kita. Sana ay hindi ko binigyan ng sakit ang puso mo. Anya. Sana, nasaan ka man ngayon, maging masaya ka. Hindi niya alam na sa isang maliit na bahay sa probinsya. Ang sinasabi niya ay kabaliktaran ng nangyayari kay Anya. Hindi ito masaya. Ito ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Nagising si Marco nang may malaking butas sa dibdib niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang tsondo na dating puno ng tawanan niya at ni Anya ay tila malaki at walang buhay. Si Serena? Hindi na siya ang babaeng nakilala niya sa opisina, ang sweet at masiyahin. Ang naging kasama niya ay isang babaeng pabago-bago ang ugali, palawi, at parang laging may gustong bilhin. Isang araw, habang nasa hapagkainan sila, nagreklamo si Serena. Marco, ang liit naman ng allowance ko. Hindi ito sapat para sa mga cravings ko. Buntis ako. Marco. Dapat ay mas inuna mo ako. Pinilit ni Marco na maging kalmado. Serena, kailangan nating maging praktikal. Ang daming gastos sa kumpanya ngayon. Saka, hindi ka naman kumakain ng marami. Biglang nagbago ang mukha ni Serena. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Naramdaman ni Marco na may mali. Hindi ito ang Serena na ipinakilala niya sa kanyang pamilya. Hindi ito ang Serena na dahilan ng paghihiwalay nila ni Anya. Isang hapon, habang abala si Marco sa opisina, dumating ang kanyang tiya Tonyo, kapatid ng kanyang ama. Si Mang Tonyo ay isang matandang lalaki, na kilala sa kanyang pagiging tapat at diretsahan. Marco, kamusta ka? Bungat ni Mang Tonyo. Ang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Ayos lang po, tiyo, sagot ni Marco, pilit nang gumiti. Ayos lang. Bakit parang lalo kang pumapayat? At bakit ang tagal ko nang hindi nakikita si Anya? Saan na siya? Tanong ni Mang Tonyo, walang paligoy-ligoy. Bumuntong hininga si Marco. Naghiwalay na po kami, tiyo. May bago na po akong kasama, si Serena. Umiling si Mang Tonyo. Narinig ko. Pero ang tanong, masaya ka ba? Hindi ko type yang Serena mo. Masyadong malakas ang dating. At may nakita akong hindi maganda sa makilos niya. Tiyo, huwag naman po kayong ganyan, depensa ni Marco. Marco, pakinggan mo ako. Ang isang babae, kung mahal ka talaga, hindi ka pababayaan. Hindi ka hahanapan ng material na bagay. Ang Serena na yan, parang laging may hinahanap. Saka, saan ba talaga galing yan? Parang ang dali-dali naman niyang nakaanak agad sa iyo, dati.
Kay Anya, ang tagal ninyong naksikap, sabi ni Mang Tonyo. Ang nga salita ni Mang Tonyo ay tumata sa isip ni Marco. Totu, paano nga ba naging ganon kabilis? Tila ba may butil ngang padududa na nasimulang tumubo sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang naglalakad si Marco sa hallway ng opisina, narinig niya ang boses ni Serena. Nasa loob ito ng kanyang opisina, at nakabukas ang pinto. Sinubukan niyang umalis. Ngunit may narinig siyang kakaiba. Oo, kasama ko na siya. Nakakuha na akong para mula sa kanya. Kailangan ko pa ngang mas malaki. Oo, makukunwari akong nasaktan, para mas madali siyang kontrolin. Ang Marco na ito, madaling mauto, boses ni Serena. Nanlamig si Marco. Lumapit siya sa pinto at sinilip si Serena. Nakita niya itong nakangisi habang hawak ang cellphone. Ang masalita ay tumata sa kanyang isip. Kailangan ko pa ngang mas malaki. Makukunwari akong nasaktan. Madaling mauto. Para siyang binuhusan ng malami na tubig. Ang lahat ng pagdududa ay nakaroon ng hugis. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas. Nakunwari si Marco na dumaan lang at lumayo. Pag-uwi niya ang Tondo, agad niyang binuksan ang laptop. Sinimulan niyang i-search ang pangalan ni Serena Gonzalez. Hindi siya nagulat nang makita ang ilang lumang article. May isang article tungkol sa isang babae na nangangalang Serena Gonzalez na inakusahan ng pangloloko sa isang mayamang negosyante. May larawan ito. At iyon na, si Serena. Ang larawan ay luma, ngunit siya iyon. Mayroon siyang napansin na isang lumang social media account ni Serena na nakpakita ng larawan niya kasama ang iba pang malalaki na may mamahaling gamit. Hindi ito tugma sa kwento ni Serena na mahirap lang siya at galing sa probinsya. Napaupo si Marco. Ang kanyang makamay ay nangingini. Para siyang nilinlang ng buong-buo. Naramdaman niya ang matinding galit, hindi lang kay Serena kundi maging sa sarili niya. Paano niya nagawang maging bula sa lahat na ito? Paano niya nagawang ipapalit ang isang taong mahal siya sa isang sinungaling? Ang huling larawan na nakita niya sa isang lumang album ng social media ni Serena ay nakdulot ng lami sa kanyang likod. Nakita niya si Serena na nakasuot ng napakagarang damit, may hawak na mamahaling alak, at nakasandal sa isang Ferrari. Hindi ito ang Serena na kilala niya. Ito ay isang Serena na may madilim na nakaraan. Kumalabo ang puso ni Marco. Ang litratong nakita niya online. Kasama ngang nga salitang narinig niya mula kay Serena, ay tila sumisigang ang katotohanan. Hindi ito isang simpleng alitan ng makasintahan. Ito ay isang malaking panloloko. Ang babaeng pinaniniwalaan niya, ang babaeng ipinakpalit niya kay Anya, ay isang scammer. Dali-dali siyang nahanap ng kontak ng isang private investigator. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi siya makapaniwala na naging ganun siya kadesperado at kabulak. Sa loob ng ilang araw, ang investigator ay nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na impormasyon na nagpatunay sa kanyang hinala. Nakita ni Marco ang resibo ng peking ultrasound. May mga ebidensya na nakikipag-ugnayan si Serena sa isang peking doktor na nagbibigay ng peking dokumento. Ang nga detalye nga niyang pagbubuntis ay puro kasinungalingan. Wala rin siyang record ng pagbisita sa anumang prenatal clinic. Ang pinakamasakit sa lahat, napatunayan ng investigator na ang DNA test na ipinakita ni Serena ay peke. Wala sa dugo niya ang DNA ng anak ni Serena, o wala talagang anak si Serena. Ang dugo na ginamit ay nabili lamang sa isang underground network. Ang galit at sakit na naramdaman ni Marco ay hindi may larawan. Hinayaan niya ang kanyang sarili na maloko ng ganito. Ipinakanulo niya si Anya para sa isang malaking kasinungalingan. Napapikit siya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Pag-uwi niya ngang Tondo, nakita niya si Serena na nag-ayos ng kuko habang nanonood ng TV. May kalmadong ngiti ito sa labi, tila walang alam sa kanyang nga natuklasan. Serena, kalmadong ngunit matigas ang boses ni Marco. Napatingin si Serena. Bakit, Marco? May problema ba? May problema, sabi ni Marco.
Inilapak niya sa harap ni Serena ang nga dokumento mula sa private investigator. Ang nga peking ultrasound. Ang nga resibo ngang peking DNA test. At ang nga larawan ni Serena kasama ang ibang nga lalaki. Hindi ka buntis. Lahat nam ito ay kasinunggalingan. Sino ka ba talaga? Biglang nanlaki ang mamata ni Serena. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ano yan, Marco? Bakit mo naman ako pinaghihinalaan? Huwag kang makunwari, Serena, ani Marco, tumaas ang boses. Narinig ko ang usapan mo sa telepono. Nakita ko ang ebidensya. Isa kang manoloko. Pinagtaksilan mo ako. At mas masakit pa. Pinagtaksilan ko ang asawa ko dahil sa iyo. Tumayo si Serena. Ang kanyang mukha ay naging punong galit. Kung manloloko ako, ikaw naman ay uto-uto. Hindi mo ako masisisi kung bakit ko ito ginawa. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Nakuha ko ang gusto ko. Pero mo, nakpatuloy. Si Serena. Ang boses ay naging matinis at nakakabingi. Sige. Ibunyak mo. Pero sisiguraduhin kong pati ika malalagot. Sino ang maniniwala sa iyo? Naniloko kang sarili mong sekretarya? Sirang-sira ang pangalan mo sa negosyo. At ang pamilya mo? Alam mo ba kung gaano kadali para sa akin na ibunyak ang lahat ng baho niyo? Natahimik si Marco. Alam niyang totoo ang banta ni Serena. Masisira ang pangalan ng kanyang pamilya at ng kanyang kumpanya kung lumabas ang iskandalo. Ngunit hindi niya kayang ipapatuloy ang kasinungalingang ito. Umalis ka, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa galit. Umalis ka ngayon na. Hindi ko kaya makita ang mukha mo. Ngumisi si Serena. Sige. Pero tandaan mo, Marco. Hindi ito ang huli. Babalik ako. At sisiguraduhin kong madudusa ka. At lumabas siya ang tsondo, dala ang kanyang magamit. Naiwan si Marco na mag-isa. Ang tsondo ay tila biglang naging malamig at malaki. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang utak ay bumalik sa araw na iniwan siya ni Anya. Sa ulan. Ang kanyang huling masalita. Ako rin. Buntis ako, Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng paasa. Biglang bumalik ang alaala. Ang ngatawan na pinaksamahan nila ni Anya. Ang kanyang nasakripisyo. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagiging simple. Ang kanyang katapatan. At siya, bilang asawa, ay hindi siya pinaniwalaan. Siniraan niya ito, pinagdudahan. Napatingin si Marco sa isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang nightstand. Litrato nilang dalawa ni Anya, nakangiti, sa araw ng kanilang kasal. Ang huling larawan na napapaalala sa kanya ang tunay na Anya. Anya. Kung nasaan ka man, bulong niya, ang boses ay basa. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Naramdaman niya ang init ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang huling peasa ay mahanap si Anya at ang kanyang anak, ang anak na hindi niya pinaniwalaan. Ang matinding sakit ay tila alon na humahampas kay Anya. Bawat kirot ay napapaalala sa kanya ng sakit sa puso na dinanas niya ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit sa bawat hapdi, binubulungan niya ang sarili na maging matatag. Para sa iyo, anak, pilit niyang sabi sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang maliit na bahay ni Aling Nena ay naging silit panganakan niya. Ang tiyahin niya, na may sapat na karanasan sa pagpapaanak, ay kasama niya, tahimik na nagbibigay ng lakas. Matapos ang ilang oras na pagdurusa, isang maliit na iyak ang pumuno sa buong bahay. Ang iyak na iyon ay hindi lang tunog, kundi musika sa tainga ni Anya. Tila ba ang lahat ng sakit, ang lahat ng pihati, ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho nang marinig niya ang tinig ng kanyang anak. Lalaki o babae? Mahinang tanong ni Anya. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Isang magandang munting anghel, Anya. Sagot ni Aling Nena, ang boses ay puno ng galakan. Nang ilapa ni Aling Nena sa kanyang dibdib ang kanyang anak, naramdaman ni Anya ang isang pagmamahal na hindi niya pa nararamdaman kailanman. Napakaliit, napakalambot, at napaka-inosente. Ang kanyang mamata ay nanunubik sa kaligayahan.
Ang anak na ito ay hindi bunga ng kasinungalingan, kundi bunga ng tunay na pagmamahal, sa gitna ng sakit. Ang araw na iyon ay ang araw ng paksilangang isang ina. At sa araw na iyon, ipinangalan niya ang kanyang anak na Angel, isang simbolo ng bagong pag-asa at kaligtasan. Lumipas ang linggo. Ang buhay ni Anya ay umikot na lang sa kanyang anak. Sa umaga, gumagawa siya ang sinalas na yari sa abaka na binabenta ni Aling Nena sa palengke. Sa gabi, hawak niya ang kanyang anak, pinamamasdan ang bawat kilos nito, ang mga maliliit na kamay na kumakapit sa kanyang daliri, ang bawat ngiti nito. Ang bawat pagod niya sa buong araw ay nawawala sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak. Ngunit ang pagiging single mother ay hindi madali. May mga araw na kulang ang kinikita nila. May mga araw na halos hindi siya nakakatulog sa pag-alaga kay Baby Angel. May mga araw na pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo na walang Marco na kasama. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang ganitong pag-iisip, tumitingin siya sa kanyang anak, at ang pagmamahal na nadarama niya ay nagbibigay sa kanya ang lakas. Anak, huwag kang maalala. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ikaw ang nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ko. Hindi ka magiging katulad ko, na nasaktan. Ikaw ay magiging malakas. At mas masaya. Bulong niya sa kanyang anak habang pinapatahan ito sa gitna ng gabi. Isang hapon, habang naglilinis siyang lumang kabinet, may nahulog na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang lumang gamit niya. Mga litrato, sulat, at isang picture frame. Kinuha niya ang frame at pinunasan ang alikabo. Sa loob, ang litrato nilang dalawa ni Marco, nakangiti. Sa araw ng kanilang kasal, nanlami si Anya. Hindi na niya ito nakita sa loob ng halos isang taon. Ang ngiti ni Marco sa litrato ay ang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Ang ngiti na puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod niyang litratong iyon ay ang sakit, ang pagtataksil, at ang masalitang sinabi nito sa kanya. Hindi na siya galit. Sa loob ng ilang buwan, tinanggap na niya ang sakit. Ngayon, ang naramdaman niya ay kalungkutan at panghihinayang. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Narinig niya ang boses ni Aling Nena mula sa labas. Anya, may kapa ako, gusto mo? Mabilis na itinago ni Anya ang litrato. Ayaw niyang makita ni Aling Nena ang kanyang kahinaan. Handa na siyang mag-move on. Handa na siyang kalimutan ang nakaraan. Ngunit sa patingin niya sa litrato, isang tanong ang bumalik sa kanyang isip. Kumusta na kaya si Marco? Ang katahimikan sa loob na kondo ay nakakabingi. Pag-alis ni Serena, naiwan si Marco na mag-isa, nakaupo sa malamig na sahig. Sa harap niya, nakakalat ang ebidensyang napapatunay sa napakalaking kasinungalingan. Hindi lang isang simpleng panloloko ang ginawa ni Serena. Ito ay isang masusing binala na pananakit na nakpatumba sa kanya at nagwasak ng kanyang pamilya. Ang pinakamasakit ay hindi ang katotohanang naloko siya. Ang masakit ay ang katotohanang nagawa niyang ipagpalit ang totoong pag-ibig ni Anya para sa isang peke at walang kwentang pagmamahal. Ang maluha ay bumuhos mula sa kanyang mata, hindi luha nga lungkutan dahil sa paalis ni Serena, kundi luha nga matinding pagsisisi. Bumalik sa kanyang isip ang huling salita ni Anya. Buntis ako, Marco. Ang kanyang mata na puno ng pag-asa at pag-ibig. Ngunit siya, sa kanyang kahinaan at pagiging uto-uto, ay hindi siya pinaniwalaan. Sa halip, pinili niyang maniwala sa kasinungalingan ni Serena. Anya, patawarin mo ako. Paulit-ulit na bulong niya, na tila ba may maririnig sa kanya. Ang lahat ng presyo mula sa trabaho, ang pagkadismaya dahil sa kawalan nila nga anak, at ang pagiging malapit niya kay Serena na ginamit niya bilang takbuhan ay tila naging isang malaking dahilan para maging bulak siya sa katotohanan. Ngayon, pagkatapos ang lahat, naramdaman niya ang matinding pagkabigo sa sarili. Napakagat siya sa kanyang labi at tumayo. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang pamilya niya.
Nagsimula siyang mausap sa kanyang ina at ama, at ibinunya ang lahat ng ginawa ni Serena. Tumahimik ang kanilang mga boses, at pagkatapos ay narinig niya ang kanyang ina na humihigbi. Marco, anak, bakit? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Patawarin mo ako sagot ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Pero, ngayon alam ko na ang totoo. At gagawin ko ang lahat para mahanap si Anya. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay may bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit hindi sapat iyon. Kailangan niya ng tulong. At ang tanging taong naisip niya ay ang kanyang tiyo Tonyo. Nagmaneho si Marco papunta sa bahay ni Mang Tonyo. Pagdating niya ron, gabi na. Si Mang Tonyo ay nakaupo sa isang silya sa labas ng kanyang bahay. Tiyo, mahinang tawag ni Marco. Napalingon si Mang Tonyo, ang mga mata nito ay matalim pa rin tulad ng dati. Marco, akala ko, masaya ka na sa bago mo. Umupo si Marco sa tapat niya. Tiyo, mali po ako. Nakamali ako. Si Serena, isa siyang manloloko. Wala siyang anak. Peke po ang lahat ng ebidensya. Tiningnan lang siya ni Mang Tonyo. Hindi siya nagsalita. At dahil doon, lalong naramdaman ni Marco ang kahihiyan. Ako po ay bulag, tiyo. At alam ko po ang kahinaan ko. Hindi ko po kayang makaanak. At ginamit po iyon ni Serena laban sa akin. Akala niya, masaya na ako. Akala ko, masaya na ako. Pero ngayon, pakiramdam ko ay wala na ako. Wala na si Anya. Ngayon ka lang nagsalita. Ani ni Mang Tonyo. Ang boses ay mahinahon. Matagal na kitang sinasabihan. Pero hindi mo ako pinakinggan. Ang isang lalaki, dapat ay matatag. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pamilya. Masakit, Marco. Masakit para kay Anya, at mas masakit para sa iyo. Pagkatapos nito, naging tahimik sila. Nagsalita si Mang Tonyo sa huli. Marco, ang tao, nakakamali. Ang importante, alam mo ang pagkakamali mo. Ngayon, ano ang gagawin mo? Gagawin ko po ang lahat para mahanap si Anya, tiyo. At ang anak ko, gusto kong bumalik sa kanya. Sagot ni Marco, ang boses ay puno ng determinasyon. Anya? Buntis talaga? Ibig sabihin, may apo na ako? Ani ni Mang Tonyo. Opo, tiyo. Pero hindi ko alam kung saan sila ngayon. Sagot ni Marco. Alam mo ba kung ano ang problema mo, Marco? Masyado kang nakatuon sa paggawa ng pera, pero hindi mo napansin ang bagay na mas mahalaga. Ang pamilya. Ang katotohanan. Ang pagiging ama. Niyakap ni Marco si Mang Tonyo. Salamat, tiyo. Salamat sa lahat. Sa gitna ng pananahimik, biglang kinuha ni Mang Tonyo ang cellphone niya. Dati, nag-text ako kay Anya. Nalaman ko ang tungkol sa kanya sa isang kaibigan. Hindi ko masabi sa iyo agad dahil alam kong hindi ka maniniwala sa akin, sabi ni Mang Tonyo habang tinititigan ang screen. Pero ngayon, alam ko na kung nasaan si Anya. At ang anak ninyo. Nanlamig si Marco. Talaga po, tiyo. Nasaan po? Ngunit hindi sumagot si Mang Tonyo. Tiningnan lang niya si Marco, na may pag-asa at pananabik sa kanyang nga mata. Ang puso ni Marco ay kumalabo ng malakas. Ang balita ni Mang Tonyo ay tila tubig sa tuyong lupa. Pagkatapos ng lahat ng panloloko, ng lahat ng sakit, may natitira pa palang paasa. Tiyo, nasaan po sila? Sabihin niyo sa akin, pakiusap ni Marco, ang boses ay puno ng pananabik. Ngunit umiling si Mang Tonyo. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, Marco. Pero may ibibigay ako sa iyo. Ang address nila, sa probinsya ng Laguna. Tiyo, bakit? Bakit hindi niyo pwedeng sabihin sa akin? Anak ko yun, tiyo, sagot ni Marco, may bahid ng pakadismaya. Alam ko, Marco. Pero kailangan mo munang mag-isip. Hindi mo pwedeng basta-bastang puntahan si Anya, na may galit pa rin sa puso mo. Ang huli niyong pag-usap ay puno ng sakit.
Hindi mo pwedeng sirain ulit ang tiwala niya, sabi ni Mang Tonyo. Gusto ko lang na makita mo siya. Mula sa malayo. At makita mo kung gaano ka-strong ang asawa mo. Kung gaano ka-beautiful ang anak mo. At kung ano ang ginagawa mo sa iyong buhay. Sa wakas, tinanggap ni Marco ang address. Hindi niya inaasahan na si Mang Tonyo ay mag-isip para sa kanya. Ngunit ang masalita nito ay tumata sa kanyang isip. Sa pag-alis niya, napasalamat siya kay Mang Tonyo. Sa loob ng ilang araw, nagplano si Marco. Isinantabi niya ang lahat ng trabaho niya at nagtungo sa probinsya. Hindi niya ito gagawin ng basta-basta. Hahanapin niya si Anya. Ngunit hindi niya ipapakita ang sarili. Gusto niyang makita siya sa malayo. Nang hindi siya nasasaktan. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng sariwang hangin at simpleng pamumuhay. Ang lugar ay tahimik, ang nga bahay ay malalaki, at ang nga tao ay nakangiti. Ang ganitong pamumuhay ay kabaliktaran na buhay na iniwan niya sa Maynila. Agad niyang natagpuan ang bahay na nasa address. Maliit lang ito, ngunit malinis at malinis. May mga halaman sa harap. At may isang maliit na tindahan sa gilid ng bahay. Ang bahay ay may kulay puti at asul, na angkop sa simpleng pamumuhay. Nakpa si Marco ang kanyang kose sa dikalayuan at naghintay. Sa gitna ng araw, nakita niya si Anya na lumabas ang bahay, may hawak na isang bata. Napakaganda ng bata. May maliliit na buhok na kulot, at malalaking mata na tila mata ni Anya. Napangiti si Marco. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Si Anya ay hindi na ang babaeng nakilala niya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Nakita niya kung paano niya inaalagaan ang kanyang anak. Ang bata ay tumatawa, nakpapagulong-gulong sa damo. At si Anya ay nakangiti. Ang pagiging malayo sa kanila ay tila sumakit sa kanyang puso. Ito ang buhay na dapat ay nasa kanya. Ito ang buhay na sinira niya. Sa loob ng ilang araw, lihim siyang nag-obserba kay Anya. Nakita niya ang mga simpleng bagay na ginagawa niya. Ang pagiging abala niya sa tindahan, ang pag-aalaga niya sa bata, ang pagiging masipag niya sa paglilinis ng bahay. Nakita niya ang bawat hirap na dinanas niya, ang bawat luha na pumata sa kanyang mukha. Isang hapon, umulan ng malakas. Nakita niya si Anya na naglalakad sa kalsada, may hawak na paying. Biglang lumipat ang paying, at nahulo sa isang kanal. Si Anya ay basang-basa. Ang kanyang anak ay umiyak na. Gusto ni Marco na lumabas ng kotse at tulungan sila, ngunit ang kanyang mapa ay tila nakadikit sa lupa. Naalala siya, ngunit alam niya na hindi siya dapat makpakita. Marco, nasaan ka? Bulong niya sa hangin. Nasaan ka nang kailangan ka namin? Pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya si Aling Nena na lumabas ng bahay at tinulungan si Anya. Ang dalawang ito ay magkasama, at sila ay masaya. Nagsimula siyang mag-isip, paano niya makukuha ang tiwala ni Anya ulit? Paano niya may babalik ang lahat ng nasira? Sa sumunod na araw, pumunta si Marco sa isang grocery store at bumili ng maraming bagay. Gatas, diaper, laruan. Lahat ng kailangan ng isang ina at ng isang anak. Binili niya ang lahat ng kailangan nila, inilagay ang lahat sa isang kahon. At iniwan ito sa harap ng bahay ni Anya. Wala siyang nakita. Iniwan niya lang ang kahon at umalis. Sa pag-uwi niya, naramdaman niya na may kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya panararamdaman kailanman. Naramdaman niya ang kagalakan, ang pagmamahal. Sa wakas, naramdaman niya ang pag-ibig sa kanyang anak. Pero sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na nakpaalala sa kanya. Sa harap ng tindahan, nakita niya si Anya na tumatakbo, may hawak na laruan. Ngunit sa kanyang pagtakbo, biglang sumigaw si Anya. May nakita siyang tao. Ang kanyang mukha ay puno ng paalala. Pagkatapos ng ilang segundo, nagulat si Marco. Nakita niya si Anya na tumatakbo papunta sa kanya. Nakatitig siya sa mata ni Marco, punong mang pag-aalala at galit.
Nag-init ang ulo ni Marco. Hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ni Anya. Tiningnan niya ang mukha ni Anya. Napunong galit at sakit. Ang kanyang mata ay tila nak babalik sa lahat ng sakit na dinanas niya dahil sa kanya. Anya. Mahinang tawa ni Marco, ako to. Si Marco. Alam ko, matigas na sagot ni Anya. Akala ko ba, wala ka na dito? Akala ko ba, masaya ka na sa bago mong buhay? Anya, nakamali ako. Huli na ang lahat ng malaman ko ang totoo. Napanot ko lahat ng pinagdaanan mo. Ang paksilang kay Baby Angel. Ang lahat ng hirap mo. Patawarin mo ako. Anya. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin. Sa lahat ng ginawa mo, Marco. Sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ang anak mo. Ang anak natin. Sagot ni Anya. Ang kanyang nga mata ay nanunubi sa luha. Hindi na niya pinansin ang sinasabi ni Anya. Lumapit siya sa kanya, ngunit lumayo si Anya. Huwag kang lalapit, Marco. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi mo ako kailangan. Hindi ko rin kayo kailangan. Anya, pakinggan mo ako. Sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko ginusto ang nangyari. Ginamit lang ako ni Serena. At ang problema ko, ang problema natin, ang tungkol sa infertility. Nadiagnos ako na may problema. Hindi ikaw. Ako ang may problema. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Bumalik sa kanyang isip ang lahat ng mga taon na sinubukan nilang makaanak. Ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ang lahat ng kasinungalingan na sinabi niya sa kanya. At ngayon, ito ang totoo. Sinabi mo sa akin na ako ang may problema, sabi ni Anya, ang boses ay punong pihati. Sinabi mo na ako ang may problema, Marco. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Natakot ako, Anya. Sagot ni Marco, ang ngaluha ay naksimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Natakot ako na iwan mo ako. Natakot ako na hindi mo ako mahal. At ginamit ito ni Serena laban sa akin. Ginawa niya ang lahat para sirain tayo. At nagtagumpay siya. Hindi na makapagsalita si Anya. Ang lahat ng galit. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Pinalitan ng awa. At ng panghihinayang. Sa gitna ng kanilang pag-usap, biglang dumating si Baby Angel, na tumatakbo. Nakita niya si Marco, at tinanong si Anya. Mama, sino siya? Tanong ni Baby Angel, ang nga mata ay puno ng pagkamangha. Tiningnan ni Anya si Marco. Pagkatapos, tumingin siya kay Baby Angel. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. At alam niya na hindi na siya dapat magtago. Hindi na siya dapat tumakas. Marco, anak mo siya. Sabi ni Anya. Ang boses ay puno ng luha. Nalamig si Marco. Lumapit siya kay Baby Angel, at tiningnan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila mata ni Anya. Napangiti si Marco, ang kanyang mga luha ay bumuhos na. Baby Angel. Mahinang tawa ni Marco, ako to. Si papa mo. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, biglang dumating si Mang Tonyo at si Aling Nena. Nakita nila si Marco na nakahawa sa kamay ni Baby Angel. Marco? Tanong ni Aling Nena. Ngunit hindi niya pinansin ang maito. Nakatitih lang siya kay Anya at kay Baby Angel. Anya, bigyan mo pa ako ang isang pagkakataon, pakiusap ni Marco. Hindi na ako magtatago, hindi na ako magsisinungaling. Babalik ako. At gagawin ko ang lahat para sa atin. Ngunit tumalikot si Anya. Hindi pa. Hindi pa natin kaya, bulong niya. Ang sakit ay sariwa pa rin. Hindi pa ako handa na magpatawad. Naiwan si Marco na nakatiti sa likod ni Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Alam niya na hindi ito madali. Ngunit alam niya na gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya. Naiwan si Anya na tulala. Ang puso niya ay kumalaboh ng malakas. Ang presensya ni Marco, ang kanyang maluha.
At ang kanyang pagsisisi ay tila sumira sa dingding na itinayo niya sa loob ng isang taon. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Anya, pumasok na tayo sa loob. Umulan, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay puno na pag-alala. Pumasok si Anya sa looban bahay. Si Baby Angel ay hawak ni Aling Nena. Tiningnan niya si Mang Tonyo na nakatitig sa kanya. Aling Nena, Mang Tonyo, bakit niyo po siya pinapunta rito? Tanong ni Anya. Anya, hindi mo naman pwedeng habang buhay na lang kayong matatago. Kailangan niyong mausap. Hindi mo man lang ba siya bibigyan ng pagkakataon? Tanong ni Mang Tonyo. Kailangan ko bang magbigay ng pagkakataon sa isang tao na pinagtaksilan ako? Sa isang tao na pinili ang ibang babae kaysa sa akin? Sa isang tao na hindi naniwala sa akin? Sagot ni Anya. Ang boses ay puno ngalit. Alam ko masakit, Anya. Pero ang tao na mamahal sa iyo, gagawin ang lahat para sa iyo. Tignan mo si Marco. Inisip niya ang lahat para lang makita ka niya. Para lang humingi ng tawad. Sa tingin mo, gagawin ba iyon ng isang taong hindi ka mahal? Sabi ni Mang Tonyo. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Marco. Hindi siya napakita sa kanya, ngunit alam niya nandun siya. Nakita niya ang bulaklak na iniwan niya sa labas ng bahay. Ang malaruan na iniwan niya sa harap ng tindahan. Ang sulat na nagsasabi sa kanya na patawarin mo ako. Anya, miss na kita. Isang araw, habang may lagnat si Baby Angel, tumawag si Marco. Anya, narinig ko ang balita. Nandito ako sa labas. Gusto ko makatulong, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag ka nang maalala. Kaya ko ito. Sagot ni Anya, ang kanyang boses ay mahina. Anya, alam kong hindi mo pa ako kayang pakinggan. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako. Ano man ang mangyari, sabi ni Marco. Pagkatapos ng tawa, naramdaman ni Anya ang isang pakiramdam na hindi niya pa nararamdaman kailanman. Naramdaman niya ang isang pag-alaga na hindi niya inaasahan. Sa loob ng ilang araw, ang nga bulaklak, ang nga laruan, at ang nga sulat ay patuloy na dumarating. Ang bawat isa ay tila nakapaalala kay Anya ng pagmamahal na dating mayroon sila. Isang gabi, habang umiyak si Baby Angel, hindi na alam ni Anya kung ano ang dapat gawin. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, at ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Biglang may kumatok sa pinto. Si Marco. May hawak siyang isang mainit na sopas. Narito ako, Anya. Gusto kong makatulong, sabi ni Marco. Ang kanyang mata ay punong mapaalala. Hindi na niya kayang tumanggi. Ang kanyang puso ay nagsisimulang lumambot. Pumasok si Marco sa loob ng bahay, at tinulungan siyang alagaan si Baby Angel. Kinuha ni Marco si Baby Angel at kinanta siya ng lullaby. Sa loob ng ilang minuto, si Baby Angel ay natutulog na. Marco. Mahinang tawa ni Anya, salamat. Wala yun, Anya. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang pamilya natin, sabi ni Marco. Ang kanyang nga salita ay tumata sa isip ni Anya. Sa sumunod na araw, si Marco ay patuloy na bumalik. Tinulungan niya si Anya sa tindahan, nagluto siya ng hapunan, at naglaro siya kasama si Baby Angel. Ang lahat ng galit at sakit ay unti-unting nawala. Pinalitan ng pag-asa. Isang araw, habang naayos siya nga bulaklak sa tindahan, tumawa si Marco. Anya, may gusto akong ipasalamat sa iyo, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ano yun? Tanong ni Anya. Dahil sa iyo, nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang tunay na Marco. Salamat sa iyo, Anya. At sa anak natin. Ang kanyang mga salita ay tumata sa puso ni Anya. At sa araw na iyon, sa loob ng isang maliit na tindahan sa probinsya, ang pagmamahal ay nasimulang mamukatkat ulit. Ang huling nga araw ay tila panaginip para kay Anya. Ang presensya ni Marco, na sa una ay nabigay sa kanya ang galit at sakit, ay ngayon ay nabibigay sa kanya ang kapayapaan. Ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagiging maingat at mas mapagmahal, ay hindi niya inaasahan. Isang gabi,
habang nakaupo sila ni Marco sa labas ng bahay, at si Baby Angel ay natutulog na, nausap sila ng masinsinan. Marco, bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Akala ko ba? Wala ka ng pakialam sa akin. Tanong ni Anya. Ang boses ay mahina. Anya, nakamali ako, sabi ni Marco, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ako bulag, Anya. Ako ay duwag. At alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa lahat ng ginawa ko. Pero gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para maibalik ang pamilya natin. Ngumiti si Anya, at ang kanyang mata ay nanunubi sa luha. Marco, pinatawad na kita. Hindi dahil sa nararapat ka, kundi dahil gusto kong maging masaya ang anak ko. Gusto kong makaroon siya ng pamilya. Ang salita ni Anya ay tila musika sa tainga ni Marco. Hindi niya inaasahan na mapapatawad siya ni Anya. Niyakap niya si Anya ng mahigpit. At ang luha ay dumaloy mula sa kanyang mata. Niya, salamat, Anya, bulong niya. Salamat sa lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang bumalik sa dating buhay nila. Nakaroon sila ng isang maliit na seremonya, kung saan muli nilang binigkas ang kanilang sumpa. Ang mga magulang ni Marco ay dumating, at humingi ng tawad kay Anya. Si Mang Tonyo at Aling Nena ay nagbigay sa kanila ng mga bulaklak, at nagbigay ng mga pakbati. Ang pagmamahal nila ay tila mas matata na ngayon kaysa dati. Hindi ito ang pagmamahal na puno ng kasinungalingan, kundi ang pagmamahal na puno ng pagpapatawad at pag-unawa. Ang kwento ay natapos sa isang simpleng pamilya. Isang pamilya na nabuo dahil sa pagmamahal, at nabuo ulit dahil sa pagpapatawad. Ang bawat gabi, si Marco ay naglalaro kasama si Baby Angel. At sa tuwing gabi, si Anya ay nakatingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Ang huling eksena ay napapakita kina Anya at Marco na naglalakad sa isang parke, hawa ang kamay. Si Baby Angel ay tumatakbo sa harap nila. Tumatawa. Ang ngiti ni Anya at Marco ay napapakita ang kaligayahan na hindi nila naramdaman kailanman. Ang kwento ay isang paalala sa lahat, na ang pagmamahal ay hindi perpekto. Ito ay puno ng sakit, ng kasinungalingan, at ng pagkakamali. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pagpapatawad ay isang landas na magdadala sa atin sa isang mas magandang buhay. At dito natatapos ang kwento nina Anya at Marco, isang patunay na sa bawat pagsubok, ang pag-ibig at pagpapatawad ay mananay. Sa aming minamahalan na mga tagapakinig, nas kong ipahaya ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalaan ng oras upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata ng kwento nina Anya at Marco, hindi lang kayo basta tagapakinig, kundi bahagi kayo ng bawat emosyon, bawat pagsubok, at bawat tagumpay na kanilang pinagdaanan. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. Sa bawat salita, inasam kong may bahagi hindi lang ang kanilang mga karanasan, kundi pati na rin ang malalim na mensahe ng pag-ibig na walang hanggan, na pagpapatawad na napapalaya, at ng pag-asa na hindi kailanman nawawala. May magabing halos hindi ako makatulog sa pag-isip kung paano ilalahat ang bawat detalye, bawat damdamin, upang maramdaman ninyo ang bawat luha at bawat ngiti ng mga karakter. Sanay naramdaman ninyo ang puso sa likod ng bawat linya. Naway nagiwan en marka sa inyong puso ang kwento nina Anya at Marco. Matuto tayo na sa kabila ng sakit at pagtatasil. Ang kakayahang magpatawad ay nagdudulot en kapayapaan at bagong simula. Ang pag-ibig, tulad ng isang halaman, ay nangangailangan ng patuloy na pag-alaga at pangunawa upang lumago at mamukadkad, kahit pasagit na ngang unos. Ang pag-asa, kailanman ay hindi dapat mamatay, sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang bumangon at lumaban. Lubos akong umasa na ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon at alis sa inyo. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong salobin at damdamin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Ano ang pinakapaborito ninyong bahahi? Ang inyong komento at reaksyon ay lubos na pinahalagahan. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta.
Hanggang sa muli neting pakikita sa susunod na kwento. Buwang pagmamahal. Sweet Kilipiha.